Hi, kumusta? Matagal-tagal din yung huling upload natin. Babawi tayo. Gawa tayo ng Stormtrooper ngayon. Ayan, kumustahin natin itong mga gamit natin, baka hindi na ako kilala. Meron nga pala ako ditong Montmarte na greetings lang. Hindi ko pa ito nagagamit pero ang tagal nang nasa akin. Baka magtampo. At graphite mula sa Montmarte pa din. At ilang mga special na lapis. And for the reference, gamit tayo ng karakter mula sa Star Wars, ang Stormtrooper. Off camera gumawa na ako ng layout para hindi na maging mahaba ang video. At dahil first time natin gagamit ng pastel, kung mapapansin nyo kanina bago pa, ayan yung unang pahid. Dito gumamit ako ng sponge brush o yung pang makeup na maliit yung dulo. Yan yata yung ginagawa nilang pang eyeshadow hindi ko lang sigurado. At di ko din alam kung sa akin yan. Hinihinay lang sa umpisa kasi dahil hindi ko nga kabisado at baka mamaya mag-mess up lang kung lalakihan natin. Kumbaga kinakapa ko muna kung ano yung behavior nung pastel. Pahid-pahid lang muna hanggang sa makabuo na unti-unti. At gaya ng usual natin na paggawa is inuuna muna natin yung background. Para mas maging safe lang, gumamit din ako dito ng mga graphite pencil mula naman sa Faber-Castell. At dito sa puntong to ay nag-eksperimento muna ako. Tinitignan ko kung mas maganda mag-base muna ako ng graphite, then papatungan ko na lang ng pastel. At yun, maganda naman ang kinakalabasan at unti-unti ko na nabubuo yung background. Mabilis lang. Pero ang challenge niyan is madali lang din siya matanggal. Kaya later on, lalagyan na lang din natin siya ng spray na fixative. Ayan, pinagpatuloy ko lang hanggang sa unti-unti ko na mabuo yung background. Pero kung minsan, susubukan tayo ng inip, saka medyo nakakapagod. Para hindi tayo mainip, para masulit yung oras, habang gumagawa, makinig tayo ng audiobook. About making a real change. It's about shifting from I can't to I will. And let me tell you, that shift from I can't to I will is where the real magic happens. At yan, isa sa mga teknik ko. Habang gumagawa, nagdo-drawing ako, binubulong-bulungan ako ni Jim Ron para sulit ang bawat sandali. Nakakapag-practice na tayo mag-drawing. Bukod dun, nalalaman pa yung isip natin galing sa mga successful na tao ng mga nauna. Sadya nga namang napakaswerte natin ngayon dahil may mga gantong informasyon na nakikita natin sa internet. Dati talagang tagong-tago pa yan. Magbabasa ka pa ng mga makakapal na libro. Ngayon, readily available na. Sisipagan mo na lang makinig. At ayun nga, habang nakikinig ako, unti-unti ko na nakikita. Malapit na pala tayong matapos. Dire-diretso lang. Kahit pa unti-unti, ang importante yung umuusad. Ganun naman talaga. Hindi mo makikita yung layo ng journey mo kung hindi mo titignan kung saan ka nag-umpisa. Ayan, balik tayo sa drawing. At dito sa punto na to, gumagamit na ako ng lapis na 2B, graphite pencil mula sa Faber-Castell. At yan, kung mapapansin niyo parang wala lang, no? Meron yan. Hindi lang talaga halata. Parang wala talaga, no? Meron yan. Baga, ang prinsipyo natin dito is hindi lang tayo maghahatid ng magandang portrait. Kumbaga, itodo na natin. Ganun din naman gagawin din natin yung trabaho. Gawin na natin na mas maayos. Isa pa, mas masarap makita yung resulta pag full force o yung todong effort talaga yung ginawa natin. Hindi lang basta tayo makapag-provide. Bibigay na natin yung best quality or yung best possible way na kaya natin. Kaya naman bakit hindi pa natin gawin, diba? Baka naman naiinip ka na. Sige, mabadaliin natin ng konti. Pero konti lang magkukwento pa ako Eto, kwento ko yung pambura ko. Ito, sa mga hindi nakakalaman, tawag dito yung kneaded eraser. Ayan, so ganyan-ganyan lang siya. Pangtanggal lang siya ng mga excess na graphite or yung pastel na ginamit natin. Nakakatawang kwento dito is yung hindi kasi ako mapagtanong. Way back 2010, nagsisimula ako mag-portrait ng mga gantong black and gray. Nakakita ako sa artist gumagamit siya ng ganyan. Yung sa mga mall pa, akala ko dati clay lang. Pero sinubukan ko sa clay, wala. Hindi nakakabura. Uy, nagpapasikat ka pa. Ayan, ito kasi yan.
ganito yung nagagawa ng pambura na to. Pwede mo siyang patulisin ng ganyan, maka-form ka ng point, no? Then, pwede mo na siyang gamitin pang highlight sa mga hindi naaabot ng pambura. Na hindi ganun ka tigas yung nabubura niya or hindi ganun kadami. Tapos, pagka kailangan mo ng matinding highlights talaga, is gamit tayo ng Tombow. Ayan, Tombow Mono Zero. Hindi yung Tombow na nakamiyo. Ay, ang corny mo boy. Nasa bandang dulo na tayo at parang patapos na. Pero syempre hindi tayo makukontento hanggat di natin nakukuha yung highlights lahat. At ito na, nararamdaman ko patapos na. Ayan na nga, pinirmahan na. Papasikat ka na naman, bossing. Ayan na, at ito na ang ating finished project. At dito naman tayo sa satisfying part ng pagtatanggal ng tape. Pero kung minsan nakaka-stress. Pero dito kung mapapansin ninyo, madali ko na lang siyang natanggal kasi idinikit ko na siya sa tela para mabawasan yung adhesive niya. Masyadong sensitibo kasi yung papel pagka malakas yung adhesive ng tape. Pwedeng sumama pagka binabakbak mo na. At ayaw naman nating mangyari yun kaya ganun na lang yung technique na ginawa natin. Ayan, so ito na po yung kabuuan ng ating ginawang drawing. Kumusta ba? Maganda ba? Paki-comment naman para mapag-usapan natin. Papasikat ka na naman. Ayan, kung mapapansin natin parang medyo nag-darken yung kulay niya, no? At naging match yung texture. Inisprayan ko na kasi ng fixative yan para maprotektahan man lang yung gawa natin. Tagal kaya niyan. At ang tanong ay bakit nga ba Stormtrooper? Ito kasi yan. Kwento ko lang. Ito kasi mga nakaraang buwan bago magpasukan ng mga malalakas na bagyo. Nakaplano kami magsagawa ng isang camp kung saan mag-create kami ng mga leaders or papalakasin namin yung mga leaders na meron kami. Talagang napakasungit ng panahon at yung iba is parang ayaw nang tumuloy. Pero ito, mukhang yung iba masaya naman. Bukod pa doon, nakadagdag din yung pagkaalala namin sa mga pamilya namin na iwan sa Manila. At talagang napakalakas ng ulan. Pero siyempre, ganun pa man, may magandang panahong naghihintay pagkatapos ng malakas na ulan. Tahimik dito. Ang payapa naman. At naging matagumpay naman ang pagbuo namin sa aming mga bagong leaders kahit pinabagyo. Kaya Stormtrooper nga pala, isa ako sa mga nag-lead. Or actually ako yung overall in charge ng mga panahon na yan. Kaya bilang ganti, nagawa ko tong project na to para sa mga kasamahan ko sa trabaho at sa mga taong nagtitiwala sa akin.